Hi everyone! Good morning! Kwentong bukid muna tayo dito. Umaga pa lang, naglibot na nga kami dito ni Mimi. Sabi ko, mangunguha nga kami ng mga gulay-gulay sa paligid. And as a part of training, hinayaan ko nga siyang mamitas dito. Gusto ko kasi mag-enjoy din siya kahit papaano ngayong summer. Nakita ko rin pala itong malunggay, marami na namang bunga. Mamaya, babalikan na lang namin yun para makuha. Tinuturuan ko nga siya kung ano yung mga aanihin niya dito. Ginaguide ko na rin siya kung paano mag-identify ng mga pananim dito. After niya manguha na ampalaya, dito naman siya sa native cherry tomatoes. Gaya ng madalas ko sabihin sa inyo, kusa nga tong tumutubo tuwing season ng kamatis. And sanay na rin si Mimi sa pag-pick nito. Hinahayaan ko nga lang siyang umikot-ikot dito. And this time, may nakita nga siyang talong. Sa tuwing nakahawak nga to ng gunting, tuwang-tuwa na yan pag namimitas ng mga gulay. At tingnan nyo nga kung saan-saan na lang siya sumusuot para makakuha pa ng mga gulay-gulay. Isa nga to sa tingin ko ay best experience ng mga bata ngayon. Kasi hindi lahat ng bata ngayon ay nakaka-experience pa ng ganito. Yung nakakalabas ng bahay, nakakapag-enjoy sa pagtakbo-takbo dito. Kasi karamihan, tabi-tabi na nga yung mga bahay at wala nang mga spaces for plants. Kaya sa tingin ko, maswerte pa rin tong mga batang to at na-experience pa rin nila yung mga activities na kagaya sa amin noon. Sinusundan ko nga lang pala tong bata. Papunta naman kami sa kabilang garden. Nadaanan nga namin si Father Deer. Nagtatanim na naman ng katuray seedlings. This time, papunta naman kami sa kabilang garden. I-check nga namin kung may harvest din kaming bunga ng mga sitaw o di kaya beans. Moment pala to ni Mimi. Ako lang naman ang taga-video niya. May mga mangilan-ngilan din kami nakita dito na sitaw. Tinuruan ko nga din siyang mamitas dito kung ano na yung mga pwedeng i-harvest o hindi pa. Tingnan nyo itong nakuha niyang sitaw. Sobrang haba nga niya. Hindi pala ganun karami yung nakikita namin ngayon na pwedeng i-harvest. Kaya't sadyang nag-farm tour lang talaga kami. Nag-enjoy nga ako sa pagha-harvest namin. Nag-take over. Si Tita Mami naman ay nagpipitas ng mga beans. Ako naman ang taga-video. Binalik na niya sa akin ang pagbo-voice over. Nahiya na at hindi na alam kung ano yung sasabihin niya. Anyway, dahil andito na rin lang kami, iha-harvest na nga din namin kung ano yung makikita namin pwede na. Hala, bulol-bulol na ang voice over na to. Kadalasan pala yung mga vlogs ko, late na talaga yung mga uploads. Ito, almost weeks na yata yung nakakaraan. At ngayon ko na lang naharap i-edit. Napagod na rin pala yung bata, kaya't naupo na lang dito. Habang ako, naglilibot pa at namimitas. Kay sarap talaga dito sa bukid. Yung halos ganito green talaga yung makikita mo. Ang presko nga sa pakiramdam. Kung napapansin nyo, nakaupo nga lang dito si Mimi. Inaaya ko na nga siyang umuwi. Pero gusto pa daw niyang umupo dito. Ito pala yung na-harvest naming lahat ngayon. And finally, inaaya ko na rin siyang umuwi ng bahay. Siya na rin pinagbitbit ko para ma-experience niya lahat to. Medyo mahaba-haba pala tong vlog na to. Kaya't huwag kayong mawawala sa part 2. Kasi yung naani naming mga gulay, yun naman yung lulutuin namin for lunch. So paano guys, abangan nyo yung part 2 ng aming vlog ni Mimi. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo hanggang sa dulo. And here comes the part 2. Ito na nga yung continuation ng vlog namin this morning na uploaded. Napanood nyo na ba yon? Kung hindi pa, visit nyo na lang yung wall ko. Pagkatapos naming mag-harvest dun sa may sitaw, umuwi na nga kami ng bahay at nagpakuha nga ako nitong bunga ng malunggay. Alam nyo, isa to sa paborito kong gulay. Ganito nga karami yung na-harvest namin sa isang puno. At yung mga gulay na na-harvest namin, nahimay ko na rin. Naiisip nyo ba kung ano yung lulutuin ko ngayon for lunch? Super favorite ko nga tong Ilocano dish na to. Tapos season pa ngayon ng bunga ng malunggay. Habat mapapa-extra rice na naman kami.
Ito palang bunga ng malunggay, pwede rin palang ipakbet ng purong-puro. I mean yung purong malunggay at wala na siyang halong ibang gulay. And again, ipagmamalaki ko na naman yung pagtira namin dito sa bukid. At yung pagkakaroon namin ng tatay na masipag sa pagtatanim. Kung tutuusin, sa tanim niyang gulay pa lang ay panalo na kami. Hindi man lahat available dito, pero at least kahit papaano ay marami na ring available. Like nito, pinakbet na kahit hindi kumpleto ay matatawag mo na rin na pinakbet. Daanin na lang sa sarap ng luto. Sa mga hindi pa nakakaalam dito sa bunga ng malunggay, ganito lang pala hinihimay. Tinatanggal nga lang yung outer na balat. Maalala ko pala nung nagpunta kami ng La Union, sobrang dami ng malunggay doon at hindi nga nila pinapansin. Parang nagiging palamuti na nga lang ng garden nila. At pagkatapos ko nga maghimay sa labas, pumasok naman na dito ako para mag-start na magluto. Ngayon may konting pork meat na ihahalo ko nga dito sa lulutuin ko. At yung way ng pagluluto ay hindi Ilocano style. Kasi ngayon, igigisa ko naman. Nagsangkot siya nga lang ako ng konting meat, isa ng bawang sibuyas at etong kamatis. Opo, yung native tomato nga yung gagamitin natin ngayon kasi mas maasim at mas masarap sa pinakbet. At kapag sinabing pinakbet Ilocano, hindi bagoong alamang ang gamit namin, kundi bagoong isda. So ayun, mas gusto ko nga ginigisa yung bagoong. Hinintay ko nga lang lumambot at maluto yung kamatis. Nimplahan ng konti, then ilalaglag ko na tong mga sitaw. Mas maraming sitaw, mas masarap. Then, lulutuin nga lang natin to ng few minutes. Tapos, sabay-sabay na tong mga gulay na to. Medyo dinamihan ko na nga rin tong bunga ng malunggay. Tapos, ito na lahat ng gulay na ihahalo natin. Wala nga tong okra at kamote. Pero masasabi kong halos pinakbet na rin to. Ito yung ulam na never talaga ako magsasawa. Super favorite ko neto, lalong-lalo na yung luto ng lola ko noon. Tapos sinahaluan ng buto ng patani, yun naman yung nagpapabango sa mga niluluto nila noon. At saka hindi ganito, yung sa kanila nga, niluluto sa clay pot at pag hinalo ay inaalog-alog. Ganun nga po yung way ng pagluluto ng lola ko noon. Eto na, sa wakas nakaluto na ako at ilalabas ko na. Sobrang init sa bahay, kaya't ngayong summer, halos dito kami sa labas kumakain. Mas presko kasi dito sa ilalim ng puno ng guyabano. Kaya't kung weekends, dito nga kami. Masasabi ko na sagana talaga dito sa bukid. Kung napapansin nyo, wala na rin pala kaming alagang manok at pato. Hindi na kasi pwedeng mag-alaga nun. Problema kasi ng tatay ko, kapag nakawala, kinakain niya nga yung mga gulay na pananim. Ending, kinatay at inulam lahat. O siya, paano guys? Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!